Hey guys, welcome to another episode of Life Talks with M. Sorry sa itsura ko dahil medyo ang init kasi talaga dito sa kwarto ko. Pero, well, gusto ko pa rin naman kasi mag-share about this specific topic na I think very, very relatable kasi lahat ng tao, lahat ng nagtatrabaho na pagdaanan to. Okay, this podcast is going to be about millennials on their first job. Kudos and thanks to Kuya Wilber Martirez kasi siya yung nag-suggest ng topic na to kasi yun din yung naging struggle niya before nung pagkapasok niya ng work niya. So, thank you Kuya Wilber for suggesting this topic. So, sino sa inyo yung naka-feel ng pressure, yung takot, yung excitement bago pumasok ng real world? Or yung after college or after graduation, yung nape-pressure ka na kung kukuha ka na, mag apply ka na ba ng trabaho or magpapahinga ka muna kasi may mga ganun eh. May mga tao na gusto mo nang magpahinga for like a month kasi syempre any years yung ginugol mo sa college eh. So minsan gugustuhin mo talagang munang magpahinga kasi yung pagod sa mentally and physically dahil sa thesis, sa defense, sa clearance, sa mga kailangang ipasa para maka-graduate, ganun. Well, based on my experience, I am one of those people na excited kung magkaroon ng trabaho pagkatapos graduate kasi excited ako sa fact na may mapaghihirapan na akong pera, gano'n. Yung hindi na ako hihingi sa parents. Yung kailangan mo mag-OT para mas may pandagdag ka ng kita or ng sweldo, gano'n. Tas kasi matututo ka mag-finance, sa mga bills, gano'n. How about kayo? Ano sa tingin niyo yung na-feel niyo pagkatapos graduate and bago maghanap or mag-apply ng trabaho? Well, dito kasi sa Philippines, meron tayong mga expectations na nakakadagdag ng pressure or ng takot or ng excitement when it comes to our first jobs. Una sa lahat, yung pinaka number one na palagi ko naririnig is nasa malaking company ka, tsaka dapat malaki yung sweldo mo. Ay, grabe. Sobrang nakaka-pressure nung thought na yon kasi lalo na pagka-licensed ka or nag-board ka, nag-bar exam ka, parang dapat malaki yung sweldo mo. Pangalawa, kapag ka-graduate ka ng late or matanda kang graduate, mahirap kang makahanap ng trabaho. Totoo ba yun? Kasi parang sa feeling ko naman hindi. I mean, ako kasi graduate ako ng 22 years old, turning 23. And that's old enough for me kasi nagbigay ako ng ultimatum sa mom ko before na pagka-graduate ako ng 23, ay kapag hindi pa ako gumagraduate ng 23, ako na magpapaaral sa sarili ko. Kaya nung time talaga na yun, sinikap ko talagang graduate kaagad bago mag-23 kasi wala naman akong pagkukuhanan ng tuition sa sarili ko nung time na yun eh. Ayun, nakaka-pressure kasi may mga kakilala ako na sobrang late na, like mga 25, 27, mga ganun, 28, mga ganun graduate. Pero hindi naman sila nahirapan. I mean, I think it's really just kung paano ka didiskarte sa buhay. Kung gugustuhin mo talaga yung job na yon, ganun. Another expectations ng mga millennials bago pumasok sa una nilang trabaho is that dapat yung papasukan nilang trabaho is chill lang. Gosh, nakakatawa yun kasi parang papasok ka sa trabaho tapos iisipin mo, i-expect mo chill lang. Like yung chill na dapat hindi ka physically palaging pagod, ganun. Parang, ewan ko, may mga mentality yung mga millennials na ganun. So, those are the expectations that Filipinos think of before they enter the real world or their first job. Well, in reality, walang trabahong hindi mahirap. Promise. Kasi lahat talaga ng trabaho pinaghihirapan. Kasi
yun yung application mo ng inaral mo for N years, eh. So, 'di ba dapat excited ka? Kasi parang, after like 6 years in college or 4 years in college, at last a-apply ko na siya in real life, 'di ba? Or makikita ko na siya in real life. Kaya yung mga millennials na nagsasabi na dapat chill lang, ay naku, kung physically chill man kayo, promise in the future ma-experience niyo yung mentally drained to the point na madadamay na rin yung physical body niyo kasi yung mentally pa lang nakaka-drain na. Another reality that you have to face is that you will really mature. As in, kasi working is handling yourself, exploring yourself, knowing your capabilities. Kasi pag nag-college ka, eto ka lang. Eto ka muna. Yung ganun, parang kasi student ka. Pero kapag ka nag-work ka, ma-elevate yung sarili mo eh, na kunwari, eto ka nung college, mas madadagdagan ng maraming learning to the point na umaangat ka rin ng umaangat, gano'n. Parang you become a better person, you become more knowledgeable. Kaya it really makes you a different person. Kaya sobrang totoo yung pagka nagtrabaho ka, nakaka-mature. And also, another thing na kailangan mong ma-realize is that hindi naman lahat ng company malaki yung magbigay kagad. It also depends on the job description or the job that you're applying for. Kasi hindi naman lahat ng trabaho is kasing heavy ng dapat managerial level, ganun. Kasi hindi talaga lahat malalaki magbigay. And well, pagka first job mo kasi dapat hindi ka sa salary nakatingin kasi you should always be eager to new learnings first kasi wala ka pang mapagmamalaki. I mean, wala ka pang experience kaya dapat sa first job mo hindi ka nag-expect ng malaki. I mean, just know your worth lalo na kapag ka licensed ka. Yun siguro medyo kasi may exam yun eh. Pero 'wag yung sobrang taas ng expectations lalo na ngayon sa economy ngayon na medyo bumaba dahil sa, pandemic. Alam niyo sa totoo lang na-realize ko, learning is the best reward that you can give to yourself. Salary is just a bonus. Kasi yung salary mo kasi yun lang yung bubuhay sa'yo, pero mas mabubuhay ka sa knowledge mo. I mean, kasi yung knowledge na yun puwedeng maambagan ng maambagan or mapatungan ng mapatungan ng mas marami pang knowledge which you can use in the future kapag kunwari naisipan mong magtayo ng sarili mong negosyo, ganun, or sarili mong company, ganun, which will give you more salary in the future. Kaya dapat sa first job nyo, hindi salary ang tinitignan. Instead, learning ang dapat yung tinitignan. Also, another thing to consider is that hindi naman porket late kang graduate, mahirapan kang humanap ng trabaho. Eto, narinig ka sa HR na friend ko or sa mga friends ko na nagbigay sa akin ng tips before. May mga companies na hindi preferred yung fresh grad or yung mga bagets kasi or mga millennials rather. Minsan mas preferred nila yung may experience na kasi minsan yung mga bagets ang hirap din turuan. May mga companies kasi minsan na ayaw nang mag-google ng time para turuan yung bata or yung fresh grad kasi minsan urgent, gano'n. Lalo na minsan sa mga malalaking companies talaga. Minsan mas preferred din nila yung hindi na masyadong bagets or lalo na pag managerial kasi syempre mas kailangan nila ng mas may experience. So let's jump off sa meron ka ng trabaho sa first day ng job mo or sa first year ng job mo. Alam mo yung feeling na okay, eto na yung time na meron na akong sarili kong pera, ako na yung nag-e-earn sa sarili ko, meron na akong panlibre sa sarili ko, panlibre sa friends, sa family, gano'n. Minsan nakaka-excite
Kasi hawak mo na yung sarili mong pera eh. Kumikita ka na ng 4 or 5 digits. Sobrang sarap kaya sa feeling nun. Kaya may mga times or may instances na na-overjoyed tayo or na-overwhelm tayo sa nare-receive natin to the point na hindi natin nakokontrol. Number one na ginagawa ng mga millennials or ng mga newly employed workers is that they spend too much money into something worthless. Hindi naman worthless though, pero yung luho. Ayun, okay. That's the best word that I can use, luho. Kasi, syempre, well, nakaka-excite naman kasi talaga. Kasi after N years sa college na tinutustusan ka ng parents mo, binibigyan ka ng parents mo ng pera pambili ng ganito, ganyan, or pan-save mo para makabili ka ng ganito, ganyan. This time, sarili mo ng pera or sarili mo ng paghihirap yung ginagamit mo para mabili yung wants mo. So, one pro tip is that you should save. It is not or it is never wrong to treat yourself as long as merong natitira for your savings. Kasi, okay, feeling ko medyo eto na naman yung financial mind ko. Pero siguro sa ibang podcast ko na lang yan ituturo or i-discuss. But one thing that I can say or I can advise to newly hired or newly employed people is that save money kasi you'll never know. Tignan nyo yun dito sa lockdown na to, ang tagal ng lockdown, 'di ba? So hindi lahat ng tao prepared or may ipon para matustusan yung sarili or yung family in this months ng pandemic. Kaya you'll never really know. Kaya you should save money. Okay lang na magtabi ka ng panluho mo as long as meron kang pang savings. Another thing sa mga newly employed workers or people is that you should always seek for everyday learning. Kasi ito yung time na hayok kang matuto ng matuto, maalam ng maalam yung mga bagay na dapat mong malaman sa field mo or sa scope of work mo. Kasi pagka hindi ka eager na matuto, ibig sabihin hindi mo talaga gusto yung trabaho na yun. Kasi ikaw for example, nasa classroom ka, tapos may panibago kayong subject and super interesting or interested ka to get to know that subject. Of course, you will seek for everyday learning. I mean, gugustuhin mo na mas maalam ng mas maalam yung subject na yun para in the future matulungan ka nun sa field mo. 'Di ba? Parang ganun din yung comparison when it comes to work. And this time, it is more exciting kasi nakikita mo na ng actual. So, ayun, one pro tip for people, for newly employed people na yun, seek for everyday learning and always ask. Ask. Kasi mas okay nang nagtatanong ka kaysa sa nagde-decide ka or kinikimkim mo sa sarili mo lang. Kasi hindi ka matututo kapag hindi ka magtatanong. Kasi yung mga pagtatanungan mo, sila din yung tutulong sa'yo para mas maalam mo yung trabaho mo or mas makilala mo yung sarili mo through that work. Kaya always ask, and yun din yung isa sa mga tinatry kong i-apply kasi may mga times na nahihiya ako kasi masyado silang mataas, parang ganun. Or minsan nakaka-intimidate kasi yung mga tao kaya hindi ako nagtatanong. But asking is really one of the tools para matuto ka. Kaya okay lang na mahiya ka pero you should overcome that. I also have some tips and some things that you should keep in mind before you enter the real world. The first one is that life is not a race. Ibig sabihin, okay lang na mag-start ka from scratch. Mas okay yan actually, mag-start ka from scratch. Kasi sa totoo lang, pagka-pasok mo sa unang mong trabaho, magmumukha kang zero knowledge. Zero knowledge talaga, as in mag-start ka from scratch. Kasi syempre, hindi lahat ng nababasa mo sa mga libro or mga
sinusulat mo sa notebook is makikita mo agad. So, ayun, magiging zero knowledge ka talaga pagkapasok mo. And it is okay to sometimes feel na parang wala kang alam. We have our own timeline, kaya wag kang magmadaling malaman ng malaman agad yung mga dapat mong malaman about sa field mo. Kasi pagka nalaman mo agad, like for a month, well, hindi mo naman kasi talaga malalaman agad-agad lahat in like for a month. Kasi marami ka pang matututunan. Kahit sabihin mo na senior ka na, meron at meron ka pa ring matututunan every single day. Hindi mo lang napapansin. Kaya, it is okay to sometimes feel dumb pagka pasok mo sa unang mong trabaho. Kasi, slow progress yan. Magugulat ka na lang in the future. Matuturo mo yung ganito na, ay, okay, alam ko na yan. Maishishare ko na yan sa iba. Yung ganun. Another thing, another tip is that your success is different from others' success. Ibig sabihin, okay lang na mapagalitan ka. Okay lang na mapuri ka. Kasi, actually, sa totoo lang, kapag ka napagalitan ka, it is really a learning. Kasi ibig sabihin, meron ka pang dapat malaman. Mahirap minsan kapag ka may mga bosses na hindi sila nagagalit sa employee nila or sa mga tao nila. Kasi minsan, yung pagalit talaga na yon is one way or one tool for you to grow, for you to realize that you still have some things to improve on or improve to. Kaya, pagka naboljahan ka ng boss mo, don't take it personally. Instead, use it as a motivation to get yourself, to make yourself better or para mag-stand up sa field mo. Another thing is don't be deceived sa mga comments ng iba sa'yo. Okay, ganito kasi yan. May mga workers or may mga magiging katrabaho ka na hindi talaga maganda yung ugali. I mean, they will always criticize you, hindi man nila yung nasasabi personally. Meron dyan mga chikadora na hindi talaga nila makontrol yung sarili nila. Kaya minsan may mga negative kang matatanggap, may mga lait kang matatanggap. Pero don't be deceived by that because you are not defined by what they say. You have your own life, you have your own personality, and if you really know yourself, hindi ka dapat magpapaapekto sa kanila kasi hindi talaga yun may iwasan. May mga selosan kasi ganun. May mga selosan to the point na bakit si ganito mas maraming binibigay na trabaho, bakit ito palaging kinakausap ng boss natin. May mga ganon na instances talaga na may mga inggitan. So may mga masasabi at masasabi sila sa'yo. But don't be deceived by what they say. Just focus on your path, focus on your work, keep on making yourself better, and basta mag-focus ka lang sa sarili mo. As long as na pupunan mo or nagagawa mo ng tama yung trabaho mo, that's more than enough for your boss and for your personal satisfaction. Charot. Ito yung pinaka the best learning ko or pinaka magandang masishare ko sa inyo. Learning is the best reward. Salary is just a bonus. Kasi pag natuto ka ng natuto, mas natutulungan mo yung sarili mong mag-grow both individually and professionally, which you can use in the future pagka gusto mong magtayo ng sarili mo. Yung salary kasi talaga, parang reward lang yan sa pinaghirapan mo. If you're newly employed, you should always seek for everyday learning kasi magagamit at magagamit mo yan in the future. Another tip is that do what you love and always ask for God's guidance. Kasi kapag hindi mo mahal yung trabaho mo, hindi ka gaganahang pumasok and hindi ka gaganahang matuto. Kaya if you don't love the job na pinasok mo, just quit agad. I mean, umalis ka na lang kagad kasi ang pangit pagkapapasok ka ng pinipilit mo na lang yung sarili mo. Kasi ang pangit talaga sa feeling, lalo na kapag hindi mo rin trip yung mga kasama mo. Might as well quit the job and find another job na
alam mo na gugustuhin mo. And another one pala, speaking of, bago ka pumasok sa trabaho, basahin mo muna yung job description. Kasi minsan may mga tao na kailangan ko na kasi ng trabaho eh, kaya kailangan makahanap na ako kagad. Sige, dito na lang muna ako habang naghahanap ako ng perfect job for me. Hindi dapat ganon. Dapat pagka pumasok ka, alam mo yung pinapasok mo, alam mo yung job na gagawin mo, or alam mo yung, aware ka kung ano yung job description ng pinapasok mo na trabaho. Kasi ang pangit din sa resume, pagpapalit-palit ka ng trabaho. Ang pangit din makita na idle ka for N months, tas yung pala papalit-palit ka ng trabaho. So before you apply, always check the job description first. And lastly, if you reach the top, or if you reach the success already, or if you receive rewards or bonuses from that company, or praises, ganun, always thank the Lord. Kasi hindi mo yan makukuha kung hindi dahil sa Kanya. Hindi mo matatanggap yung mga yan kung hindi dahil sa Kanya. Kasi yung pagod mo sa trabaho, siya yung nagbibigay ng strength sa'yo to move forward, to go to your work, to learn every day. Siya lahat nagbibigay sa'yo niyan. Kaya, yung reward na yan is just a bonus. So, always thank the Lord for all the things that He's given you. Yung trabaho mo, nagkaroon ka ng trabaho, nagkaroon ka ng ganitong sweldo, nagkaroon ka ng ganitong environment, ganun. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na ganyan. And out of hundreds and thousands of applications, ikaw yung napili sa job na yan. So, don't forget to thank the Lord. So, I think that's it for this episode. I hope meron kayong insights na natutunan, lalo na sa mga newly employed or sa mga naghahanap pa lang ng trabaho. I hope this episode helped you para ma-motivate maghanap ng trabaho and wag masyadong mag-expect. So, I think that's it. And if you have any suggestions na topics na pwedeng itakal dito sa podcast na to, just comment it down below and I'll try my best para makapag-share kasi I know may mga tao talaga na nagsa-struggle and naghahanap ng entertainment in this time of pandemic, and ayun, I just really wanna share those kind of things, or this millennial problems, and also word of God. This has been the, I think, 4th episode of my podcast. Anyways, thank you guys for tuning in. I'll see you on my next one. Bye!